So for this video, alamin natin ano nga ba itong CREST syndrome at yung lupus, yung dalawang bagong sakit ni Miss Chris. Paano ito nakukuha, ano yung mga senyales na pwedeng meron ka nito, at ano yung mga gamutan, at kung paano ka makakaiwas. Yung CREST syndrome, medyo malawak pong sakit yan. Under po yan ng isang grupo ng mga sakit na kung tawagin ay systemic sclerosis. Ang word na sclerosis, ibig sabihin nito, tumitigas or nag-harden or nagkakaroon ng mga peklat-peklat. At yung CREST po ay acronym po yan ng mga apektadong organ. So C-R-E-S-T. C for calcinosis. Ang ibig sabihin po nung nagkakaroon ng calcium deposit sa mga balat. So kapag nagkaroon ng calcium deposits, nakikita natin yun as hardening ng skin natin. R for Raynaud's phenomenon. So medyo technical po yung mga salita, no? Pero ang ibig sabihin lang nun, nag-iiba po yung kulay ng daliri ng mga pasyenteng may CREST dahil sa Raynaud's phenomenon. Pag nalalamigan, medyo nagiging blue or medyo namumuti. Nangyayari po yun kasi numinipis yung daloy ng dugo dito sa mga dulo ng daliri nila. At pag numipis po yung blood vessel dyan, onti po yung dugo na nakakarating doon sa daliri. So nag-iiba yung kulay niya. Pwedeng blue, pwedeng medyo maputi-puti. E, esophageal dysmotility. Yung esophagus natin, naalala ko tuloy yung esophagus na tulat. So esophagus, ito po yung daluyan ng pagkain. Dysmotility, ibig sabihin, pangit yung paggalaw ng esophagus. So nahihirapan po sila lumunok. Sclerodactyly naman po yung S, ibig sabihin yan, ganoon din, nagpakapeklat din, tumitigas yung mga daliri nila, medyo nagiging shiny yung itsura ng mga balat kasi sa sobra pong dami ng peklat. T, telangiectasia, ibig sabihin na to, yung mga capillaries, yung mga maliliit na blood vessels natin, medyo bumubuka. Ito yung itsura niyan, yan, ganyan. Minsan makakita kayo niyan sa mga kaibigan nyo na minsan madalas sa pisngi yan, o kaya sa tiyan. Yung iba harmless, yung iba naman baka kasama ng mga ibang sakit katulad nga nitong CREST. So yan po yung acronym ng CREST and iba-iba po yan mga sintomas na yan and lahat ng yan dahil po sa sobra-sobrang pagkakaroon ng peklat or pagtigas po ng mga balat. Paano nagkakaroon or paano makakaiwas, pag-usapan natin mamaya. Ngayon, alamin muna natin kung ano yung lupus. Yung lupus, autoimmune disease pa rin po yan. Lahat ng yan, CREST, Churg-Strauss, EGPA, lupus or SLE. Kadalasan po mga kababaihan yung naapektuhan yan. And yung mga age nila usually 14 years old and mga 50 years old or 40 years old. May mga cases din naman na lalaki yung naapektuhan yan. At kapag nagkaroon yung lalaki niyan, mas severe or mas malalang form ng lupus yung na-experience nila. Sa lupus po, ang dami pong organs yung naapektuhan. Pwede sila makaramdam ng fever, fatigue, laging mahina yung katawan. Pwede sila magkaroon ng mga rashes, yung mga mapupulang rashes sa dito, sa pisngi, sa siko ni Miss Chris. Also, may mga pasyente po nakakaranas ng arthritis. So, sumasakit yung mga buto-buto, mga kasukasuan. Nakala nung iba, simple arthritis lang. Yung pala, lupus na. Pag mga medyo severe naman, pwede maapektuhan yung baga, pwede maapektuhan yung puso, yung bato. So, saan ako yung mga gantong sakit? Actually, wala naman pong specific na reason kung saan natin ito nakuha. Pero ang mga nare-relate natin dyan, pwedeng dahil sa genetics, tumatakbo po sa gene, pwede pong sa environmental, na-expose tayo sa mga iba't ibang toxins sa araw, at pwede rin naman pong hormonal, baka nagkaroon ng imbalance sa katawan ng tao. So, gano'ng kadelikado yung gantong sakit? Actually, manageable naman po. Ibig sabihin, may mga complications siya, pero as long as ma-check agad ng doktor and malaman agad natin na talagang meron kang lupus or autoimmune disease, dapat mabigyan agad ng gamot at management para hindi na po lalala. So, ano po yung pwede gawin para makaiwas? Ito po kasi mga sintomas ng mga autoimmune disease dahil po yan sa inflammation or pamamaga ng blood vessel, esophagus, ng balat, ng baga. So, para po makaiwas, dapat pababain natin yung tsansa ng inflammation sa katawan. Iwas po tayo sa mga pro-inflammatory food. Ano po ito? Prito, mga refined sugar, soft drinks, candies. Iwas din po tayo sa medyo mamantikang mga ulam, sa mga red meat, tsaka sa mga white bread. Mas maganda yung mga wheat bread na lang. Next, damihan natin yung pagkain ng mga anti-inflammatory food. Andyan yung mga kamatis, olive oil, green leafy vegetables, mga taba ng isda, taba ng salmon, taba ng tilapia, at mga strawberries. Para naman po sa mga pasyenteng diagnosed na, syempre dapat damihan pa rin po yung pagtulog, umiwas na sa mga bisyo, alak, sigarilyo, bawasan yung stress, and lagi pong inumin yung mga niresetang gamot. Kung meron kang tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media page.